positibong bagay. Sa tuwing ito ay sasabihin dito sa unahan na sila ay nagturi habang sila ay nakatali at may lumindol, hindi po natin iisip na negatibong bagay. Hindi po natin naiisip na ang lindol ay isang kalamidad na kung titignan natin ay hindi naman wala sa itsura ng lindol ang positibong bagay. Dahil maraming gusali ang bumabagsak dahil sa lindol at dahil dito maraming namamatay dahil sa lindol. So ang lindol po, kung titignan natin mag-isa, ay isang kalamidad na parang punong-puno ng negatibo, punong-puno ng kamatayan, punong-puno ng kalungkutan. Pero aminin po natin, sa tuwing naririnig po natin ang istoryang ito, tayo po ay encourage na uplift na ating spirit. Bakit po? Naiba po kasi ang pananaw natin sa lindol dahil sa sinaad ng Biblia tungkol dito. Ganito rin po ang gustong ipaalala ng Panginoon ngayong umaga. Kung tayo po hindi Kristiyano at hindi pa natin alam ang istorya, nagpuri na nga si Paul at si Silas, nanalangin na nga sila, bakit lumindol pa? Samantalang ang lindol maaari ang magdulot ng kanilang kamatayan. Maaring bumagsak ang kulungan kung saan sila naroon. Pero dahil tayo Kristiyano, alam natin na ang lindol ang naging sanhi kung bakit bumukas ang pintuan ng kulungan. Ang lindol ang naging daan upang makalagay sila sa pagkakagapos. Titingnan din po natin ang mga pangyayari sa ating buhay na katulad ng sinasaad ng Biblia. Meron pong pangyayari sa ating buhay na kung saan kung titingnan natin ay mukhang hindi naman magdudulot sa atin ng kahit na anong maganda. Sa katunayan, nagdudulot pa ito sa atin ng napakadaming sama ng loob at paghihirap. Pero gusto kong ipaalala ng Panginoon na ang mga lindol na ito sa ating buhay ay pwede niyang gawing instrumento at maging daan upang gawin ang mga bagay na ipinangako niya sa bawat isa sa atin. So hindi natin po titignan ang mga pangyayari ito na napaka-negatibo, kayong alam natin na ang Panginoon ang may hawak ng ating buhay. So kung saan man po tayong sitwasyon ngayon, ito man po ay sa hindi magandang pagtingin natin kung tayo ang mag-e-examine sa sitwasyon na ito. Pero dahil pinaalalahanan tayo ng Panginoon ngayong umaga na Lord, gaya ng paggamit mo sa lindol upang makalagan at makalaya si Paul at si Silas, ganun din ang gagawin mo sa kung anumang sitwasyon na roon ako. Naniniwala kami na ang mga pangako mo, ang magagandang bagay na nakalaan para sa akin, ay ibibigay mo sa pamamagitan ng sitwasyon kung nasa saan ko. So, punong-puno po ba tayo ng pananampalataya ngayong umaga nito? Ito po ang mga blessing in disguise na binibigay ng Panginoon. Kaya hindi literal na mata, hindi ang ating utak ang ating gagamitin sa pag-assess ng mga bagay na ito, kundi ang pang-spiritual na mata at pang-spiritual na kaisipan na binigay sa ng Panginoon ngayong umaga. Maaari po tayo sama-samang tumayo. So kung sinasabi mo ng kaaway ngayong umaga na wala na tayong pag-asa, igugupo na tayo ng ating sitwasyon, hindi po tayo maniniwala. Dahil tama natin ang pangako ng Panginoon ngayong umagang ito, na Lord, alam ko gagamit ka ng kahit na anong sitwasyon upang tuparin ang iyong pangako. Negatibo man ito sa paningin ng iba, pero alam kong ang sitwasyong ito na mukhang negatibo sa paningin ng iba ay magiging positibo sa aking paningin at siyang magiging daan sa maraming blessing na gusto mong ibigay para sa iyong mga anak. Sama-sama po tayo mag-uusap ito. Sitwasyon na ngayon, magtiwala ka lang sa Panginoon. Kasi alam niya ang mga pangyayari sa panghinaharap. Alam niya kung bakit kailangan mo ang sitwasyong ito sa iyong buhay. Kailangan lang natin manampalataya at manangan sa kapangyarihan ng Panginoon na tuwi-tuwi na ipinapakita niya sa atin.
relasyon, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya wala tayong gagawin ngayong umagang ito upang sumamba, pagpuri at luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! 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 Hallelujah, Lord! Hallelujah! Hallelujah!
harapan. Gusto din po namin ipanalangin, Panginoon, ang guidance sa nalalapit na pag-alis ni Brother Warren Marasigan papuntang Saudi. Lord, ang mga anak mong ito, Panginoon, ay nalalaman mo ang kalagayan ngayon sa iyong harapan. Ang mga may karamdamang nabanggit, Panginoon, ikaw ang magbigay ng kagalingan. Ang nangangailangan ng protection at guidance, Panginoon, ikaw ang patuloy na magbigay. Ngayong nalalaman mo ang pagtitiwala at pananampalataya nila sa kanilang puso at patuloy nilang iniaalay ang kanilang buhay sa iyo. At ngayong nalalaman mo, Panginoon, na narito kami lahat upang sila ipanalangin. Lord, kalakip ng aming pagmamahal sa isa't isa. Kalakip, Panginoon, ang pagiging poon namin bilang isang iglesia, Panginoon. Patuloy naman itulog ang mga taong ito sa iyong harapan. Gayun din po, Panginoon, complete healing para kay Lea Mendoza. Natuluyan siyang gumaling sa kanyang cancer. Para din po kay Alejandro Mendoza na asawa ni Sister Christy. Matagumpay nawa, Panginoon, ang kanyang trabaho sa Africa at sa kanyang pag-alis sa June 8, Lord. Kayo ang magbigay sa kanya ng protection at guidance. Lord, dinadalangin din po namin si Evangeline. Nagabayan mo, Panginoon, sa pagpasok niya sa Manila, sa nalalapit na pasukan sa Monday. Lord, nawa po ay lagi niyang ma-feel ang iyong banal na presensya na alam namin, lagi niyang kasama sa bawat binuto ng kanyang buhay, Panginoon. Gayun din po kay Kester at Adriel, Panginoon.